Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1634. Paano mo nadiskubre ang lugar na ito? Gulat na sabi ni Alex. Ngayon lang ako naghahanap ng kahoy, nakita ko sa bintana. Paano ito? Nakakatukso ka. Ilang araw na tayong hindi naliligo at pagkatapos ng lahat ng pawis na ito, ayaw mo bang maligo? Sabi ni Luna sabay ngiti ng malumanay. Inubad niya ang kanyang sapatos habang nagsasalita. Pagkatapos noon ay ang damit niya. Hindi nagtagal, nakita na ni Alex ang kanyang perpektong katawan. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mata niya. Tinitigan niya ang matikas at balingkinitang katawan nito na naglalakad papunta sa hot spring at dahan-daang lumulubog sa tubig. Aking maliit na alipin, bumaba ka at bigyan mo ako ng isang kuskusin sa likod. Dapat sa simula pa lang ay alam na ito ni Alex. Bueno, nagawa na nila ang gawain sa kalahati sa tambak ng mga kalansay kanina. Gaano kahirap na maipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ito ay isang madilim at banyagang kapaligiran. Hindi ito pag-aari ng Amerika o ng buong modernong lipunan. Ang isang sitwasyong tulad nito ay maaaring makatulong upang mailabas ang mga pagnanasa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, iwanan ng sibilisasyon at bumalik sa kalikasan. Hindi nagtagal, sumunod si Alex pagkatapos makapasok sa hot spring, binigyan niya si Luna ng mahinang haplos sa likod. Sa patuloy niyang paghimas ay tuluyang nagbago ang kanilang posisyon. Pagkatapos umaalo ng tubig na may hindi mapigil ang tunog. Sabihin mo sa akin, anong klaseng relasyon tayo ngayon? Nakababad sa tubig, niyakap ni Alex ang maselang katawan ni Luna habang hindi umaalis sa vital area ang mga kamay nito. Sa sandaling ito, ayaw niyang mag-isip ng mga bagay sa labas dahil sa tuwing naiisip niya iyon, sumasakit ang ulo niya. Ito ay anumang uri ng relasyon na sa tingin mo ay gusto mo. Sabi ni Luna habang nakangiti. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na niya kung bakit napakaraming tao ang nagustuhang makipagrelasyon. Ito ay nakaut na ito ay maaaring maging euphoric. Ngunit ito ay limitado lamang dito, dagdag ni Luna. Kumigpit ang kamay ni Alex. Sabi ni Luna, bakit? Nagdadalawang isip ka ba? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Alex. Konti. Ano ang gagawin kung gayon? Paano ito, pakasalan mo ako pagkatapos nating lumabas? Ito. Si Alex ay agad na nasa mga pin at karayom. Paano siya magpapakasal sa kanya? Ano, nahihiya ka ba? Hindi mo maaaring isuko ang asawa sa bahay. Pagkatapos ay maaari mo lamang akong isuko. Inabot niya ang kanyang mga kamay at itinulak siya palayo. Kaya lang lumabas siya ng mainit na bukal kasama ang malademonyong chi na sumalubong sa kanya, mabilis na sinisingaw ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan. Pagkatapos isa-isa niyang isinuot ang kanyang damit sa harapan niya. Bye! Pagtingin kay Luna na iniwan lang siya doon, nakaramdam ng malamig na kawalan si Alex. Hindi niya masabi kung nag-aatubili siyang pakawalan ang malademonyong si Chi o nag-aatubili siyang pakawalan siya. Without realizing it, baka nahulog na talaga siya sa bruhang ito. Tunay na makapangyarihan ang kapangyarihan ng isang magandang babae. Sa oras na ito, narinig ni Alex ang magulong yabag, ang tunog ng pakikipag-usap at masakit na panaghoy. May darating. Ang mga tao ng Floral Valley. Agad na sinuri ni Alex ang sitwasyon at nagmamadaling tumalon palabas ng hot spring para magsuot ng damit bago tumakbo palabas. Sa bandang huli, nakita na lamang niya ang 4 na babaeng disipulo ng Flora. Lambak. Bukod dito, sila ay nasugatan at nalulumbay. Nang makita nila si Alex ay agad silang sumugod at lumuhod sa lupa. Ginoo. Rockefeller, mangyaring iligtas ang aming sectmaster at ang mga kapatid na babae ng Floral Valley. Ginoo. Rockefeller, nakikiusap kami sa iyo, mangyaring iligtas ang aming Panginoon. Handa akong gawin ang anumang hilingin mo sa akin. Ako din. Nanlalaki ang mata ni Alex. Una sa lahat, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Isang babaeng disipulo ang nakakatakot na nagsabi, mga kalansay, maraming mga kalansay. Kabanata 1635. Nagbago ang ekspresyon ni Alex.
Gaya ng inaasahan, ito na naman ang mga kalansay. May pumasok sa isip niya. Noong sinalakay ng Undead ang Spiritual Valley City, namatay ang 3,000 death squad ng Alliance sa labanan at namatay si Rinwell Matis sa labanan. Samantalang, ang mga Undead ay dapat na sumasakop sa lugar na ito. Hindi kaya ang lugar na ito ang pugad ng Undead ngayon? Nakita niya ang mga eksena sa alaala na ipinakita sa kanya ni Old Whitey. Mayroon siyang malinaw na konsepto ng maladagat na Undead na hukbo. Sila ay makapangyarihan at malaki ang bilang. Ano ang mangyayari kung mabuksan ang pasukan sa Spiritual Valley Dungeon? Hindi nang ahas si Alex na isipin ito dahil siguradong sakuna ito. Ginoo. Rockefeller, Mr. Rockefeller, pakiusap. Isang babaeng alagad na nag-aalala sa kanyang Panginoon na tuloy-tuloy na nontog ang kanyang noo sa harapan ni Alex dahil alam niya ang kapangyarihan ni Alex. Madala lamang niya ang isang sinag ng pag-asa kay Alcina Bella at sa iba pa sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya. At tumakbo sila dito, sinusubukang humanap ng tulong. Wala silang masyadong pag-asa sa kanila noong una. Ito ay dahil sa normal na mga pangyayari, si Alex at ang iba ay tumahak sa ibang ruta patungo sa lihim na kaharian. Never nilang inasahan na dito talaga nila siya mahahanap. Inawakan ni Alex ang babaeng alagad na nasugatan sa kanyang forehand matapos itong iuntog ng paulit-ulit sa lupa. Naaalala mo pa ba ang daan? Umanda ka at ililigtas ko ang iyong Panginoon. Kayong tatlo ay dapat magpahinga sa lungsod. Si Jasmine Gerber ay nasa bahay sa harap. May mga sugat sa katawan ng babaeng alagad na tumama sa kanyang noo sa lupa. Imposibleng makalakad siya pabalik ng mag-isa. Sa oras na bumalik siya doon, malamang napatay na ang sect master ng Floral Valley at ang mga ekspertong iyon. Binuhat niya ang babaeng disipulo at pinaandar ang lightning sprint. Pinangalanan niya itong lightning sprint sa kanyang sarili at ito ay medyo angkop. Kung tumakbo siya ng ligaw sa lupa, ang lightning sprint ay magiging mas mabilis kaysa sa Imperial Sword Flight lalo na kapag may bitbit siyang ibang tao. Siyempre, hindi iyon isang blankong pahayag. Higit sa lahat, ito ay dahil hindi pamilyar si Alex sa Imperial Sword Flight kasama ng kanyang mahinang paglilinang. Habang lumalakas ang kanyang cultivation sa hinaharap, ang bilis ng Imperial Sword Flight ay tiyak na lalampas sa lightning sprint. Piyaw! Biglang sumulpat si Old Whitey sa tabi niya. Ang orihinal nitong maliit na figure ay naging mas malaki sa isang iglap. Ang pulang baluti ay lumitaw na may swoosh na bumabalot sa buong katawan nito. Sa sandaling iyon, tila dalawang nakatutuwang sports car na nagsalubong sa gitna ng kalsada. Gumawa ng kilos si Old Whitey sa pamamagitan ng marahang pagkiling ng mga balikat nito. Ang baluti sa kanyang likod ay gumawa ng isang click sound at transform sa isang siya tulad ng aparato. Naunawaan kaagad ni Alex ang kahulugan nito kaya tumalon siya sa likod ni Old Whitey. Nakita niya ang alaala kaya alam niya na si Old Whitey ay talagang ang bundok ni Rinwell at ang kanyang kasosyo sa labanan. Hindi niya inasahan na minsan lang niyang matamasa ang pribilehiyo ni General Matis. Natigilan ng babaeng alagad ng Floral Valley. Naisip pa niyang may halimaw na darating sa kanila. Swoosh! Pinabilis ni Old Whitey ang bilis nito. Ang bilis ng isang pusa sa una ay mabilis, hindi banggitin ng isang demonyong pusa tulad ni Old Whitey. Ang mga berdeng mata nito ay parang daloy ng liwanag sa dilim. Agad itong sumugod na may bilis na 2 beses na kasing bilis ng lightning sprint ni Alex. Alex! Si Luna na hindi pa nakakalayo ay nakita si Alex at Old Whitey na nagmamadaling palabas ng lungsod kaya agad niya itong hinabol. Ngunit paano niya makikita ang kanilang mga figure? The asterisk starred. Bakit hindi mo ako hinintay? Hindi naman talaga nagalit si Luna nang umalis siya kanina but she was just trying to play hard to get. Hindi siya mananatili kay Alex na parang isang maliit na babae naghihintay na layaw niya ang sarili. Nais niyang maging isang reyna. Gayunpaman nang makita niyang nagmamadaling lumabas si Alex upang iligtas ang mga tao sa Floral Valley sa kalagitnaan ng gabi, hindi niya maiwasang mag-alala. Si Richit Asterisk. Sect Master, napakaraming skeleton monster at napapalibutan tayo.
Hindi na kaya ni Junior Natalie. Anong gagawin natin? Tadtad ng mga sugat si Alcina habang halos mabali ang braso. Tiningnan niya ang natitirang 5 babaeng disipulo na may malungkot na mukha. Ano ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Nang makitang papalapit na ang Skeleton Army, desididong sinabi niya, ang kanlurang bahagi ay may pinakamaliit na kalansay. Sisikapin ko ang aking makakaya upang makabuo ng landas para sa lahat. Kung makakalabas man tayo ng buhay, depende ito sa kalooban ng Diyos. Sect Master, susugod ako sa harapan. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1636. Sect Master, hindi ako natatakot sa kamatayan. Ikaw ang backbone ng Floral Valley. Mabubuhay ang Floral Valley nang wala kami, ngunit hindi kung wala ka. Ako ang magsisilbing taliba. Lahat sumunod na mabuti sa likod ko at protektahan ang Sect Master. Yung babaeng nasa 20s may determinadong mukha. Nanguna siya pagkatapos niyang magsalita, nagmamadali patungo sa pagkubkob ng Skeleton Army. Patayin. Patayin ang lahat ng halimaw na ito. Ang pagpatay ng isa ay katumbas ng halaga, ngunit ang pagpatay ng dalawa ay isang magandang bargain. Sect Master, magkikita tayong muli sa susunod nating buhay. Nagsimula ang labanan sa isang kisap mata at ang hukbo ng hindi mabilang na mga kalansay ay nadaig ang ilang mga tao sa loob nito ng sabay-sabay. Piyaw. Sa sandaling ito, ang tumutusok na tili ng isang pusa ay nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Master, tahan na. Dinala ko si Mr. Rockefeller para iligtas kayong lahat. Si Jessie pala. Bumalik na si Jessie. Lahat, maghintay. Buhay pa tayo, may pag-asa pa. Protektahan ang Sect Master. Boom! Tarat-tarat. Bumagsak si Old Whitey sa lupa at nagkataong mapunta sa pulutong ng mga kalansay, agad na tinapakan ng napakaraming bilang ng mga ito. Ang marahas na pagyanig ay nabasag ang lupa sa isang malaking bunganga. Inayaan ni Alex si Jessie na kunin ang armor ni Old Whitey. Tumalon siya bigla at nailabas ang white bone whip mula sa kanyang storage bag. Snap! 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 Ang tunog ng pagsabog ng letigo ng buto ay narinig ng lumapag ito sa hukbo ng mga kalansay. Ang white bone whip at Alex ay hindi magkasya, ngunit maaari pa rin itong gampanan ang papel ng pag-akit ng atensyon ng mga kalansay. Kagad pagkatapos, ang siksikan ng mga kalansay ay umalis sa kanilang pag-atake sa mga tao mula sa Floral Valley at sa halip ay sinugod si Alex. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Dragon Toss Progeny Feast. Whoosh! Swoosh! Ang dakilang hukbo ng hindi mabilang na mga kalansay ay sumugod kay Alcina Bella. Nang ang mga tao mula sa Floral Valley ay sumulong ngayon, ang isa pa nilang kasama ay bumagsak ng tuluyan, ang babae ang nanguna sa pagsalakay sa harapan. Siya ay patay na. Gayunpaman, may ngiti sa kanyang mukha. Ito ay dahil bago siya namatay, nakita niya ang pag-asa at ang mga pampalakas na nahulog mula sa langit. Sect Master, 7th Junior Sister. Wala na. Sob. Sa larangan ng digmaan, isang figure ang itinapon mula dito. Si Jessie iyon sa likod ni Old Whitey na itinapon ni Alex. Kahit na siya ay nasa likod ni Old Whitey, hindi rin siya ligtas. Isa pa, hindi niya masyadong mahawakan si Old Whitey. Guro. Si Jessie ay apprentice ni Alcina. Niyakap ni Alcina ang pinakamamahal niyang apprentice. Jessie, nasaan ka pang mga senior sisters? Kumango si Jessie na may luha sa kanyang mga mata, huwag kang mag-alala, guro. Nasa lungsod silang lahat at ligtas. Ano ang bagay na iyon? Ibinauling ng isang tao ang kanilang tingin sa larangan ng digmaan para lamang makita ang dambuhalang puting pas ang iyon. Nagulat sila dahil ang lakas ng pakikipaglaban ng pusa ay agad napapatay sa sinuman sa kanila. Sob! Pagkaraan, muling narinig ang malagim na sigaw, dahilan upang magsimulang magmadaling bumalik ang Skeleton Army. Tumayo si Alex sa ibabaw ni Old Whitey habang nakatingin sa unahan at sinabing, iyan ba ang pinuno ng undead? Anong uri ng pag-iral iyon?
Gusto talaga itong habulin ni Alex para makita ito. Gayunpaman kinagat ni Old Whitey ang kanyang damit na pahawak siya sa pwesto. Piyaw. Nakatitig ang berdeng mga mata ni Old Whitey sa kadiliman sa unahan. Nakatayo ang balahibo nitong pusa na tila takot na takot sa bagay na umaatungal sa di kalayuan. Ginoo. Rockefeller, salamat sa pagpunta mo para iligtas kami. Lumapit si Alcina at taos pusong nagpasalamat kay Alex. Ito na ang pangalawang beses na nailigtas niya sila. Ginoo. Rockefeller, kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, gagawin ng aking Floral Valley ang lahat ng makakaya upang matugunan ka. Kabanata 1637. Napataas ang kilay ni Alex matapos marinig ang mga katagang iyon. Naisip niya, ang matandang umutat na ito ay nakabalik na sa tamang landas sa pagkakataong ito. Nagplaster siya ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "You're welcome, Sec Master Bella. Hindi ito magandang lugar para pag-usapan, bumalik muna tayo sa lungsod." Tumanggo si Alcina Bella. Sige. Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, sino ang magnanais na magpatuloy sa pananatili rito? Madali lang pumunta dito pero mas matagal bago umalis. Hindi kayang buhatin ni Old Whitey ang napakaraming tao sa likod nito. Bukod dito, hindi ito handang dalhin ang lahat sa unang lugar. At kaya sa oras na bumalik sila sa Spiritual Valley City, kinabukasan na ng gabi. Nang muling magkita ang mga kababaihan ng Floral Valley, isa na namang ikot ng hindi mapigil ang paghikbi. Sec Master Bella, maaari ba tayong makaalis sa Spiritual Valley Dungeon na ito nang wala pang isang buwan? Tanong ni Alex kay Alcina na nagbibenda ng sugat ng isang tao. Tumanggo si Alcina. Oo. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Alex. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alcina, walang dapat. Kahit meron, hindi ko rin alam. Kumunat ang noo ni Alex at tumingin kay Old Whitey, umaasang makapagtuturo ito ng paraan para mabilis na makaalis sa lugar na ito. Kung kailangan niyang manatili dito ng isang buong buwan, hindi pa banggitin ang banta ng Skeleton Army, napaka-depressed na manatili dito ng hanggal. Sa kasamaang palad, hindi rin ipinakita sa kanya ni Old Whitey ang daan palabas. Si Richit Asterisk. Ang oras ng labas ng mundo at ang Spiritual Valley Dungeon ay dapat na pareho. Paglubog ng araw, sumikat ang buwan. Partikular na bilog ang buwan ngayong gabi at mukhang may pahiwatig ng pula. Nakaupo si Alex sa bubong ng pinakamataas na gusali sa lungsod na hindi bababa sa 100 metro mula sa lupa habang ang kanyang mga paa ay nakalawit sa mga gilid. Pakiramdam niya ay mahuhuli niya ang buwan sa langit kung iaabot lang niya ang kanyang kamay. Luna, nakapunta ka na ba sa battlefield na iyon? Nakaupo si Luna sa tabi niya, walang sapin ang paa na nakalabas ang mahaba at makatarungang mga binti. Tumingon siya sa kanya nang marinig ang sinabi nito. Saang larangan ng digmaan? O pinag-uusapan mo ba ang larangan ng digmaan sa loob ng sinaunang larangan ng puwersa sa Oregon? Oo, nakapunta na ako doon. Ano ang itsura sa loob nito? Napunta lang ako sa pinakalabas na base. Gusto kong lumabas para tingnan, ngunit pinagmamasdan ako ng aking ama at hindi niya ako pinapasok. Sinabi niya na sa antas ng aking paglilinang, ang aking buhay ay nasa panganib sa buong panahon. Natigilan si Alex. May tatay ka pa ba? Inabot ni Luna ang kanyang mga tenga. Sino ang walang ama? Kung wala kang ama, paano ka ipinanganak? Pinanganak ka ba ng unggoy? Nagkunwaring nasasaktan si Alex habang nakadalawang yelps at sinabing, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko narinig na pinag-uusapan mo ang iyong ama. Ayon sa sinabi mo, nasa loob din ng sinaunang force field ang tatay mo sa battlefield na iyon. Anong ginagawa niya dyan? Bahagyang kumunot ang mga labi ni Luna at sinabing, ano pa ang ginagawa mo sa larangan ng digmaan? Siyempre lumalaban siya. Nandyan din ang nanay ko. Umayos si Alex, nakaramdam ng malalim na pagpupugay sa kanya. Ibig mong sabihin, ang iyong mga magulang ay parehong miyembro ng hukbong Amerikano na pumapatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan at naglilingkod sa bansa. Kahanga-hanga iyon.
Naiisip niya na ang ina ni Luna na tinawag na Old Moon Devil ay isang taong nagsasanay ng paglilinang ng demonyo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabayanihan at kagalang-galang ang dalaga. She's not really a member of the military, but the only 5-star warlord in America, Jade Benmore, is my tita. Sino ang humiling na ang pasukan ng sinaunang puwersa ay nasa loob ng teritoryo ng Amerika? Kailangang may tumindig at lumaban sa mga dayuhang puwersa, di ba? Kapag ang mga bagay na iyon sa loob ng sinaunang larangan ng puwersa ay pinayagang makatakas, ang Amerika ay matatalo. Maraming bagay ang kailangang gawin hindi dahil gusto natin itong gawin. It's not like it's not happened before. 30 taon na ang nakalilipas bago kaisinilang at nang masira ang sinaunang puwersa, isang alon ng mga halimaw ang pumasok sa Amerika at nagdulot ng malaking kaguluhan na nagresulta sa maraming pagkamatay. Inilagay ni Alex ang isang kamay sa hita ni Luna. Ito ay hindi dahil sa pagnanasa. Sa halip, ito ay dahil nagkaroon siya ng matinding pagbabago sa saloobin sa kanyang likas na pananaw. Isa siyang demonic cultivator, ngunit napakatuwid din niya sa pananaw ng mundo. Hindi lamang iyon, mayroon din siyang malalim na pakiramdam ng pagiging makabayan sa kanyang bansa at pamilya. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1638. Paano hindi alam ng mga ordinaryong tao sa bansa ang tungkol sa napakalaking insidente? It's top secret. Kapag ang isang bagay na tulad nito ay lumabas at kilala ng mga ordinaryong tao, ito ay magdudulot ng gulat, kaguluhan sa lipunan at mawawala ang kanilang pakiramdam ng kaligayahan sa kanilang buhay. Kung iisipin, walang kapangyarihan ang mga ordinaryong tao laban sa mga ganyang bagay. Kahit na ang mga baril ay hindi gumagana sa kanila. Makakaasa lang sila sa mga cultivator, gayon din sa mga pambihirang tao na may mga advanced na talento sa pakikipaglaban. Wala bang silbi kahit ang mga heavy-duty na baril? Narinig ko na mayroong maraming mga pangamba tungkol sa paggamit ng mabibigat na artillery. Mayroong maraming mga paghihigpit sa loob ng sinaunang larangan ng puwersa. Sinabi ng tatay ko na ang lugar ay may mga patakaran ng langit at lupa kaya ang paggamit ng mabibigat na baril ay magkakaroon ng maraming malalaking nakatagong panganib. Kapag nasira ang buong force field, gagawin talaga ang lahat. Pagkasabi nito ay napabuntong hininga siya. Ngayon lumalala na ang labanan sa frontline, patitiyahin ko ay grabeng nasugatan. Alam ng Diyos kung makakalabas ang mga halimaw na iyon mula roon. Kaya, Alex, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Isisiwalat ng mga nakatataas ang impormasyon kung hindi maipagtanggol ang pasukan ng force field o kailangan nilang pakilyusan ang kapangyarihan ng buong bansa. Seryoso ang ekspresyon ni Alex. Sa nakalipas na panahon, unti-unting lumakas ang lakas ng Amerika at unti-unti ding tumaas ang karapatang magsalita sa internasyonal na komunidad. Kung talagang mangyayari ang isang bagay na iyon, ang unang sasagutin ng pinakamahirap ay ang Amerika. Tulad ng para sa pag-asa ng tulong mula sa ibang mga bansa. Ang mga salitang ito ay maiisip lamang. Maraming mga bansa ang umaasa na ang Amerika ay bababa, babagsak at magwasak pa sa manipis na hangin. Kung hindi ito 100 bansa, kung gayon ito ay hindi bababa sa 80 bansa, tama ba? Gayunpaman, sa simula pa lang, gusto lang ni Alex na tanungin si Luna kung mayroon ding mga skeleton armies sa sinaunang force field sa larangan ng digmaan. Ito ay dahil sa mga memorya ng imahe na ipinakita sa kanya ni Old Whitey, ang Spiritual Valley City at iba pang mga lugar noong panahong iyon ay nahulog lamang sa krisis at nawasak pagkatapos makaharap ang undead. Iniisip niya kung ang mga kaaway sa loob ng sinaunang force field ay undead din. Ngunit sa nalaman niya mula sa impormasyon ni Luna, hindi sila undead kundi isang malaking bilang ng mga halimaw. Si Richit Asterisk. Sa sumunod na panahon, medyo malaya na sila. Si Alex, Luna pati na ang mga tao mula sa Floral Valley ay hindi na muling pumasok sa loob ng Spiritual Valley Dungeon. Maging si Old Whitey ay labis na natakot na nagpapakita kung gaano ito mapanganib. At kaya, ang grupo nila ay nanirahan sa lungsod. Si Alex ay nakikipagpalitan ng kaalaman sa pagbuo ng spell kay Jasmine Gerber paminsan-minsan.
Bilang isang resulta, nalaman niya na ang batang babae, si Jasmine, ay may kakaibang pananaw sa mga porma sayon ng spell. Ito ay tulad ng paglutas ng mga trigonometric function sa mga tanong sa matematika. Ayon sa opinyon ni Jasmine, maaaring ilapat dito ang tinatawag na formation ratio. Sa katunayan, ito ay isang uri ng kakaibang panuntunan ng 8 trigrams. May mga patakaran para sa lahat. Ginamit ng mga blueprint ng pagbuo ang mga panuntunang ito bilang batayan nito at ginamit dito ang mga panuntunan. Kaya naman sa ilang araw na iyon, hindi nakatulog at kumain si Alex para malaman ang paraan ng formation ratio na ito mula kay Jasmine, dahilan para magkaroon ng maraming bagay si Luna tungkol sa kanya. Hindi alam kung ang babaeng ito ay nananabik sa sarap nito matapos maranasan ng tunay na kaligayahan sa mainit na bukal dati. Gusto niyang magsanay ng cinnabar spell kasama si Alex halos araw-araw sa pamamagitan ng pagluwalhati dito bilang pagsasanay. Medyo mataas ang frequency ng tinatawag na training. 3 beses sa isang araw ay itinuturing na normal at kahit 7 beses sa isang araw ay hindi ang limitasyon. Para sa kapakanan ng kaginhawahan, espesyal na natagpuan ni Luna ang isang solong bahay ng pamilya. Ito ay katumbas ng pamumuhay kasama si Alex. Nag-aaral sila ng iba't ibang posisyon sa paglilinang araw-araw. At pagkatapos naramdaman ni Alex na ang bruhang ito, si Luna, ay talagang nangingialam. Masyado siyang corrupted. Maaari siyang makabuo ng maraming mga trick na hindi man lang maisip ni na Alex at Dorothy at ginamit pa ang mga ito. Sa kanilang bakanting oras, bumagala sila sa Spiritual Valley City at lalabas ng lungsod upang kumuha ng mga halamang gamot. Anyway, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay patuloy na tumaas at sila ay nagkadikit na parang pandikit. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Sa araw na iyon, dinala ni Old Whitey si Alex sa isang lihim na lugar. Older Whitey, bakit mo ako dinala dito? Clang. Sa pagbukas ng mekanismo, isang batong pasukan ang bumungad sa harap ni Alex. Ang lugar ay talagang isang malaking treasure vault. Kabanata 1639. Holy shitty, hindi ba masyadong malaki ang treasure vault na ito? Napatulala si Alex habang nililibot ang tingin sa loob. Sa halip na isang treasure vault, mas tumpak na tawagan itong isang bodega. Ang buong lugar ay kasing laki ng soccer field na may iba't ibang bagay na nakasalansan sa loob nito. Karamihan sa kanila ay may ilang mga bato na may mga itim at puting pattern. Ang bato ay mabigat na hawakan, ngunit walang espiritual na enerhiya dito. Ito ay hindi alam tungkol sa aktwal na paggamit nito. Pagkatapos mayroon ding iba't ibang mga armas. Sa kasamaang palad, maraming sandata ang kinakalawang o bulok at hindi na magagamit dahil lumipas na ang mahabang panahon. Walang laman ang ilang kahon na nakatambak sa sulok maliban sa amoy ng amoy. Masasabi ni Alex na ang mga kahon na ito ay naglalaman ng mga espiritual na halamang panggamot, ngunit ang mga halamang ito ay magkakaroon ng buhay sa istant kapag ito ay inalis sa kahon. Ito ay isang bagay lamang kung gaano katagal maaaring itago ang mga materyales. Walang mga halamang panggamot ang maaaring itago sa loob ng daan-daan o libu-libong taon nang hindi nasesire, maliban kung sila ay itinatago sa isang espesyal na uri ng lalagyan. Sinulyapan ni Alex si Old Whitey at nalaman niyang may lungkot na nagmumula sa katawan nito. Ito ba ang bodega ng Spiritual Valley City? Noong nabubuhay pa ang iyong amo, madalas silang pumunta dito, tama ba? Tanong ni Alex. Hindi makapagsalita si Old Whitey, ngunit alam ni Alex na naiintindihan nito ang kanyang mga salita. Maging ang mga bagay na nasa isip nito ay matanda na para sa isang demonyong pusa na nabuhay ng libu-libong taon. Sa wakas, naglakad-lakad si Alex sa loob ng hindi napunta ng walang dala. Nakakita siya ng isang lagayan ng imbakan at 2 espiritual na sandata rin. Ang storage pouch ay mayroon lamang maliit na espasyo na humigit kumulang 5 kubikometro, ngunit tuwang-tuwa si Alex sa mga napunong bagay sa loob nito. Ito ay talagang napuno hanggang sa labi ng mga espiritual na bato. Ang mga espiritual na bato ay lubhang mahalagang mga mapagkukunan na ginamit ng mga magsasaka para sa paglilinang.
Sa kasamaang palad, ang mga espiritual na bato ay karaniwang wala na dahil sa kasalukuyang pandaigdigang kapaligiran kasama ang antas ng pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga espiritual na batong ito, magiging kapaki-pakinabang ang mga ito. Kung tungkol sa dalawang espiritual na sandata, ito ay isang sibat at isang palakol. Parehong pinaalis ni Alex. Bilang karagdagan, nakakita rin si Alex ng isang stack ng Spiritual Valley token sa isang bag ng balat ng hayop. Sa isang sulyap mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Noon lamang niya naunawaan na ang Spiritual Valley token ay hindi katumbas ng anumang pera. Si Richit Asterisk. Isang buwan na rin ang lumipas sa wakas. Isang disipulo mula sa Floral Valley ang tumakbo para iulat na Sect Master, ang portal para lumabas ay nabuksan na. Pumayo agad si Alcina Bella. Pero na. Matagal na silang napagod sa pananatili dito. Si Alex madalas na dadalhin ni Luna si Old Whitey palabas ng Spiritual Valley City para gumala, mangalap ng mga halamang gamot, mangolekta ng mga lokal na kultural na materyales, kumanga sa mga tanawin, at magtungo pa sa labas para laruin ang mga laro na iyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Desidido siyang gawing honeymoon ang ganitong uri ng buhay bilangguan upang ipasa ang buwan, ngunit para sa mga tao mula sa Floral Valley para talaga itong nakaupo sa isang bilangguan. Kaya naman nang bumukas ang portal, umalis kaagad si Alcina kasama ang lahat. Samantala, bahagyang nag-atubili si Luna. Lumingon siya upang lingunin ang lungsod at sinabing, bigla, medyo nag-aatubili akong umalis sa lugar na ito. Umiti si Alex at sinabi, nag-aatubili ka bang humiwalay sa lungsod o nami mismo ako? Tinulak siya ni Luna. Siyempre, ito ang lungsod. Sinong mamimiss sa'yo? Kapag nakalabas na kami sa lungsod na ito, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Hahanapin mo ang iyong asawa at mahahanap ko ang aking lalaki. Ano? Sinong lalaki ang hinahanap mo? Hindi na kailangang sabihin sa iyo ang tungkol dito, tama ba? Biglang nakaramdam ng panlulumo si Alex. Kumadjejek si Luna at hinimas-himas ang tiyan habang sinasabing, baka, mabuntis pa ako. Alex, kung magkakaroon ako ng sanggol, anong pangalan ang ibibigay ko? Paano ang Spirit Flores? Dahil ito ay ipaglihi sa Spiritual Valley City. Nakaramdam ng pagkagulat si Alex. Bakit apelyidong Flores ang kukunin? Bakit hindi Rockefeller? Ani Luna, kailangan magkaroon ng ama na may apelyidong Rockefeller bago ito kunin ang apelyidong Rockefeller. If I end up marry someone with the surname Zamora, then the baby will be named Spirit Zamora. Isang stepfather. Mas mabuti pa rin ang pagkakaroon ng stepfather kaysa sa walang ama. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1640. Hindi ako sang-ayon. Nagalit si Alex sa isang iglap. Higit sa lahat, hindi rin siya sigurado kung hindi mabubuntis si Luna kahit na ginawa na niya ang lahat ng pag-iingat na magagawa niya. Ang iyong pagtutol ay hindi wasto. Kung maglakas loob kang subukan, gagawin ko. Ano? Itali kita sa bewang ko. Inayla siya ni Alex sa kanyang mga bisig at marahas na hinalikan. Pagkatapos nawala ito sa kamay ng idiin niya kaagad ito. Sa nakalipas na buwan, natuklasan ni Alex na si Luna ay may napakasamang potensyal. Ayon sa jargon, siya ay isang ang mas magaspang na pakikitungo ni Alex sa kanya o kahit na ginamitan siya ng karahasan, mas natutuwa siya rito. Gusto rin niyang makinig sa pag-aaway ni Alex noong mga oras na iyon. Ang kanilang huling laban ang magiging pinakamagandang souvenir para sa Spiritual Valley City. Ang portal upang lumabas sa lungsod ay iba sa dati nilang ginamit upang makapasok dito. Parehong one-way ang portal kaya kung hindi magbubukas ang portal para lumabas, hindi makakalabas si Alex at ang iba pa. Whoosh! Pag-alis nila, nadatna nilang nasa naunang sanga ng puno pa rin sila. Si Alex, Luna, at si Old Whitey ay lumabas para hanapin ang lahat ng mga tao mula sa Floral Valley na naghihintay sa kanila. Nang pumasok ang mga taga Floral Valley, 18 sila. Ngayon, 11 lamang sa kanila ang nakalabas at 7 tao ang namatay.
Nang malaman ng lahat ang resultang ito, isang malungkot na tingin ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Higit sa lahat, ang mga tao mula sa Floral Valley ay walang nakuha mula sa kanilang pakikipagsapalaran sa loob, na nagpapahiwatig na ang 7 taong iyon ay namatay ng walang kabuluhan. Ginoo Rockefeller. Nang makita ni Alcina si Alex na papalabas, naglakad ito na may hawak na kahon. Ito ang formation board na ipinangako ko noon. May depekto ito, ngunit umaasa akong magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo, Mr. Rockefeller. Ang formation board ay dinala ng mga tao mula sa Floral Valley. Maraming salamat. You're welcome, Mr. Rockefeller. Ang 7 alagad ng ating Floral Valley ay mananatili magpakailanman sa Spiritual Valley Dungeon. Kailangan ko pang bumalik sa Floral Valley para asikasuhin ang mga libing nila. So, dito tayo maghihiwalay. Pagkasabi nito ni Alcina, may bigla siyang naalala. Pala, Mr. Rockefeller. Nabanggit minsan ng aking alagad na ang iyong asawa ay pumunta sa Floral Valley upang magtanong tungkol sa iyong kinaroroonan. Nang sabihin ito ni Alcina, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Luna. Marahil, medyo nagulat siya. Ang babaeng nanatili sa lihim na kaharian ni Alex ay hindi niya asawa. Oh, nasaan na siya ngayon? Bumalik na siya. Tumango si Alex. Nang tawagan niya si Dorothy bago ito, hindi niya binanggit na mawawala siya ng 1 buwan. Hindi nakapagtataka na darating siya para hanapin siya. Kung ganoon, Paulem. Magkikita tayong muli sa hinaharap. Kuya Alex, Paulem. Ang nagsabi nito ay si Jasmine. Ang relasyon ng 2 tao ay naging mas malapit pagkatapos mag-aral at magsaliksik ng mga spell formation ng magkasama sa Spiritual Valley Dungeon. Pagkaalis ng mga taga Floral Valley ay umalis din si Luna. Hanapin mo ang asawa mo. May mga gagawin din ako kaya hindi na ako mananatili sa iyo. Tandaan, huwag mong ipahalata sa pamilya ko ang relasyon natin. Kung hindi, magkakaroon ka ng malaking problema. Hoy, saan ka pupunta? Huwag mo akong palampasin. Hahanapin kita kapag gusto ko na. Inilabas ni Luna ang Sky Devil Zither at nag-strum dito. Habang umalingaw-ngaw sa hangin ang malinaw na pagkalabit ng mga kwerdas, natapakan ni Luna ang tunog ng scyther at pumailanglang sa langit. Nawala siya sa harap mismo ng mga mata niya sa isang kisap mata. Napangiti si Alex nang walang magawa, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Old Whitey, ikaw na lang ang natitira ngayon. Gusto mong sundan kita? O, humanap ka ng iba. Isang mahinang miyaw ang pinakawalan ni Old Whitey pagkatapos ay tumalon sa kanyang balikat. Di nagtagal, umalis siya sa Witch Mountain Range at pumunta sa nakaraang bayan para tawagan ang kanyang tahanan. Alam na ni Brittany at ng iba pa ang tungkol sa kanyang sitwasyon kaya hindi na sila masyadong nagulat. Gayunpaman, isang bagay na sinabi ni Brittany ang nagpabalik kay Alex ng magdamag. May nangyari sa asawa ni Bailey, si Charles Carter. Kabanata 1641. Nagmadali si Alex at sa wakas ay nakarating sa Premier Hospital ng California. Si Charles Carter ay na-hospital doon. Nalaman niya mula kay Brittany na si Charles ay kasalukuyang nasa Ward B1510. Ang dahilan kung bakit may lift sa harap ay dahil ito ay isang VIP ward. Bukod sa single room, super luxurious din. Ito ay isang bagong serbisyo na inilunsad ng Premier Hospital upang pagsilbihan lamang ang mga mayayamang tao. Sir, pasensya na, bawal ang mga alagang hayop sa ospital. Sa pasukan ng ospital, hinarang si Alex ng isang security guard. Sino ang nagtanong sa kanya na magkaroon ng puting pusa sa kanyang balikat? Piyaw, nabalisa si Old Whitey. Ito ay hindi isang alagang hayop, ngunit ito ay magagalit kapag may nagsabi na ito ay isang alagang hayop. Tuturuan pa lang nito ng leksyon ng security guard, pinigilan ito ni Alex. Old Whitey, ito ang panuntunan at hindi ito maaaring sirain. Hintayin mo ako sa labas o. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang security guard ay biglang nagkaroon ng 180 degree na pagbabago sa kanyang saloobin, at magalang na sinabi, "Mahal na Miss Kat, maligayang pagdating sa Premier Hospital ng California."
Kayo ang aming pinakapinarangalan ng mga panauhin dito at maaari kayong pumunta saan man ninyo naisin. Hindi nakaimik si Alex. Napatingin siya sa security guard. Sa isang sulyap nakita ni Alex na may hindi tama sa mga mata ng gwardya. Ang imahe lang ni Old Whitey ang nasa kanila at tinawag pa niya itong Dear Miss Cat. Ito ay hipnotismo. Talaga bang babaeng pusa ka? Pinuhat ni Alex si Old Whitey at itinaas ang hulihan nitong mga paa para tingnan ang kasarian nito. Agad na tumili si Old Whitey na parang may natapakan ang buntot nito. Sa isang washdom po ang paa ng pusa sa mukha ni Alex na nag-iwan ng 3 linya ng mga dagwang sugat. F***. Agad na itinapon ni Alex ang matandang Whitey. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang mukha, naramdaman lamang niya ang isang dakot ng dugo. Hindi ba ito nagsusuri ng iyong kasarian? Kailangan mo bang klaruhin ang mukha ko ng isang dakot ng dugo? Mahusay, ngayon kailangan kong magpabakuna para sa rabies. May rabies ka ba sa katawan mo? Mer. Matinding protesta ni Old Whitey na ang mga buhok nito ay nasa dulo. Okay. Babae ka at wala kang rabies. Hindi kita bibigyan ng check-up sa hinaharap, okay? Sa pamamagitan ng paraan, ang mga alagang pusa ay kailangang maligo araw-araw. Gusto mo ba paliguan kita? Piyaw. Hindi. Pagkatapos, itatapon na lang kita sa washing machine. Sa huli, tumalon muli si Old Whitey kay Alex at mabilis na kinasa ang kwelyo ng kanyang damit. Noon lang napagtanto ni Alex na ang pasang ito ay maaaring maging mas maliit pa kasing liit ng kanyang palad. Dahil taglamig ngayon, naka-coat din si Alex. Nagtago si Old Whitey sa loob ng kanyang coat kaya walang makakita nito. Click! Pumasok si Alex sa VIP ward at nakita si Charles na nakahiga sa kama. Samantala, nakaupo si Hailey sa stool sa may aisle. Nagkatinginan sila, hindi alam ang gagawin. Parang medyo kakaiba ang atmosphere. Kuya Charles, Ate Hailey. Matapos itulak ang pinto at pumasok sa ward, sinilip ni Alex ang mukha ng 2 tao. Ang atmosphere. Parang nag-aaway sila. Kuya, nandito ka na. Nang tumingin si Hailey kay Alex, namumula ang mga mata nito. Kung hindi sila pinapanood ni Charles, tiyak na itinapon niya ang sarili kay Alex. Magalang na ibinalik ni Charles ang pagbati. Naging kakaiba ang tingin ni Alex habang iniskan niya ang katawan ni Charles gamit ang third eye. Sa sandaling ito, si Charles ay may malubhang karamdaman at may napakaitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Matamlay din siya na nagpapakita ng mga senyales ng matinding kidney failure. Ito. Gaano siya kahirap sa gabi para maging ganito? Kuya Charles, anong nangyari sa'yo? May balak ka bang magkaroon ng pangalawang anak? Tanong ni Alex. Bahagyang nahiya ang ekspresyon ni Charles. Walang ganyan. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1642. Pinuna ni Hailey, what do you mean, no? Sa palagay ko hindi lang niya gusto ang pangalawang anak, ngunit gusto niyang magkaroon ng isa pang 7 o 8 anak para bigyan ng kanyang pamilya quarter ng soccer team. Umiti si Alex at sinabing kung ganoon kailangan mo pang mag-relax ng konti at mag-isa-isa. Hindi ka maaaring manganak ng mga no-no-plets. Sabi ni Hailey, relax ka unti. Hindi ako ang hinanap niya, it's some vixen outside. Ang mga tao ay hindi maaaring manganak ng mga no-no-plet, ngunit maaaring posible para sa isang vixen na manganak ng mga no-no-plet. Hindi na nakapagtataka na sobrang tense ang atmosphere. Ito pala ay ganoong pangyayari. Ubo. Sister Hailey, huwag kang magalit. I think something's not right with the situation, maybe there's some secret. Gusto pa ring pagtakpan ni Alex si Charles. Nagulat siya nang sumunod agad si Hailey. Anong klaseng sikreto? Hindi ba't ito ay gawa lamang ng isang aso at isang grupo ng mga vixen? Walang sikreto. Nahuli pa sila ng mga pulis. Inilalagay lang nito sa kahihiyan ng buong linya ng pamilya. Isang diborsyo. Ako, si Hailey Lawson, ay walang asawang ganito. Pagkasabi niya nun, galit siyang lumabas ng kwarto.
Nakatayo doon si Alex na may awkward na ekspresyon dahil hindi siya sigurado kung dapat ba siyang manatili o umalis. Ngunit sa wakas nagpa siya siyang manatili at magtanong, Brother Charles, ano ang nangyari sa mundo? Nagloloko ka sa labas at hinuli pa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Charles. Masyado akong uminom at gulong-gulo ang ulo ko. Sigh. Pero, I see that there's something wrong with your condition. Masasabi ko na mayroon kang malubhang kakulangan sa bato. Kung magpapatuloy ka sa ganito, masisira ang kidney mo. Kahit na gusto mong magpakatanga sa mga babae, hindi mo kailangang umabot sa ganito, di ba? Sagot ni Charles, naguguluhan din ako. Isang gabi lang ang pagsisikap, sinong mag-aakalang. Sinuri ni Alex ang kanyang pulso. Dahil dito, nalaman niyang mas malala ang problema kaysa sa kanyang nakita. Hindi lang kidney deficiency, nagkaroon din ng matinding pagkawala ng chi at dugo. Sa madaling salita, kahit na si Charles ay nasa maagang 30s na ngayon, ang kanyang pisikal na katawan ay halos kapareho ng sa isang 70 taong gulang na lalaki. Hindi siya mukhang matanda ngayon, ngunit magsisimula itong magpakita sa panlabas na balat sa loob ng ilang araw. Kuya Charles, magtatapat ako sa iyo. Napakalubha ng iyong kalagayan. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na kasing simple ng pagpapakatanga sa ilang mga babae. Natatakot ako na ninakawan ka para palitan ang enerhiya ng ibang tao. Nawala mo ang 40 taon ng iyong buhay sa isang iglap. Ano? Napatayo si Charles sa gulat. Nawalan ako ng 40 taon ng buhay ko. Hindi ba't 73 taong gulang na ako noon? Ilang taon pa kaya ako mabubuhay? Kuya, iligtas mo ako, mag-isip ka ng paraan. Nag-iisip sandali si Alex bago sinabing, medyo nakakagulo ang sitwasyong ito. Napakahina na ng katawan mo. Kahit na uminom ka ng rejuvenation pill, malamang na hindi mo ito kakayanin. Ang tanging paraan ngayon ay ang hanapin ang nag-drain ng iyong puwersa sa buhay. Marahil ay maaari pa rin namin siyang ibalik sa iyo ang nawala mong puwersa sa buhay, ngunit kailangan itong maging mabilis. Sabihin mo sa akin ngayon sinong babae ang gumawa nito sa iyo. Hahanapin ko siya. Gayunpaman, mukhang nataranta si Charles at sinabing, ako. Hindi ko rin masyadong maalala, lasing talaga ako. After a pause, he said, pero, inaresto ng pulis ang ilang babae at dapat nasa lock-up sila ngayon. Kuya Alex, tulungan mo akong mahanap siya. Ikaw lang ang maaasahan ko, hindi ako matutulungan ng ospital na ito. Okay, may iisipin ako kaagad. Ang sitwasyon ay apurahan. Agad na nakipag-ugnayan si Alex sa kanyang magandang apprentice si Anna Coleman. Saglit niyang ipinaalam sa kanya ang bagay na iyon at hiniling sa kanya na maghanap ng isang tao. Umiti si Anna at sinabi, Guro, kawili-wili ka. Isang buwan kang nawala. Sa sandaling muling lumitaw, hinihiling mo sa akin na maghanap ng ilang mga puta para sa iyo. Hindi ka ba natatakot sa tigress na umuungal sa bahay? Huwag kang masyadong madaldal, ang bagay na ito ay napaka-urgent. Magmadali at imbestigahan ito. Sige. Ang ganitong uri ng bagay ay isang piraso ng cake para kay Anna. Maya-maya, binalik niya ang tawag niya. Guro, nahanap ko na ang mga tao, sila ay gaganapin sa Moonlight Branch. Ngunit nang tanungin ko ito, parang may hindi tama sa sitwasyon. Nagmamadali akong pumunta doon ngayon. Magkita tayo sa Moonlight Branch. Sige. Nagpaalam si Alex kay Charles at umalis ng ward. Sa gulat niya, nabangga niya si Hailey sa labas. Agad na itinapon ni Hailey ang sarili sa yakap ni Alex at nagsimulang umiyak ng tahimik. Kabanata 1643. Kuya, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Itong Beastard, paano niya nagagawa ang ganoong bagay? Kadalasan ay nakikigulo lang siya sa isa o dalawang babae at pumikit na lang ako doon. Ngunit ngayon, ginawa niya ang kanyang sarili sa ganitong estado. Nang marinig ito ni Alex ay bahagyang natigilan siya. Ate Hailey, alam mo bang may iba pang babae si Kuya Charles? Sagot ni Hailey, ano ang bihira niyan? Magiging masama ang mga lalaki kapag may pera. Paano mo hindi inaasahan na niloloko nila ang kanilang mga asawa? Tingnan mo ang sarili mo, ilan na ba ang babae mo ngayon?
Kahit kailan ay hindi inaasahan ni Alex na ililipat ni Hailey ang punteriya ng sisi sa kanya. Mabilis niyang iniba ang usapan. Medyo espesyal ang sitwasyon ni Brother Charles ngayon. Natatakot ako na nahulog siya sa bitag ng isang ambisyosong tao. Kailangan kong pumunta at tingnan kung may paraan para mailigtas siya. Anong uri ng bitag? Natigilan si Hailey. Sagot ni Alex, mahirap sabihin ngayon. Mag-iimbestiga ako ngayon. Ay update kita kapag may balita ako. Sige. Umalis si Hailey sa yakap ni Alex. Noon lang niya napansin na may 3 gasgas sa mukha nito kaya sinabi niyang, anong nangyari sa mukha mo? Nabasag ka ba ng babae? Hindi isang babae, ngunit isang babaeng pusa. Isang ligaw na pusa. Magpalamig ka rin ng konti. Huwag kang ganyan *** Charles at mauuwi sa kakulangan sa bato at mamuhay ng puro paghihirap. Ubo. Nakuha ko na. Mabilis na umatras si Alex. Kung hindi, baka kailangan pa niyang magtiis ng panibagong pasaway. Si Richie ***. Maya-maya, nakarating na siya sa Moonlight Branch. Kanina pa nakarating doon si Anna. Nang magkita sila, sinabi ni Anna, Guro, may mali sa kasong iniimbestigahan mo. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Alex. Sabi ni Anna, pumunta ako para tingnan ito. Sa ilang mga naaresto noong araw na iyon, mayroong 5 lalaki at 3 babae. Lahat sila ay may problema sa kanilang mga katawan. Ang 3 babae ay nasa mabuting kalagayan pa, ngunit ang mga lalaki ay nasa kaawa-awang kalagayan. 4 sa kanila ay nasa ospital at ang natitira ay kamamatay lamang. May problema din ba sa mga babae? Iniisip ni Alex kung anong uri ng babae ang magiging napakasama upang ibuhos ang 5 lalaki sa mga matatandang pasyente na may kakulangan sa bato. Dahil dito, ngayon niya nalaman na maging ang mga babae ay may problema rin na medyo kakaiba. Agad namang hiniling ni Alex kay Anna na ihatid siya sa 3 babae. Sa isang sulyap, masasabi niyang mayroon din silang matinding kidney deficiency. Tiyak na hindi magdurusa ang mga mandarambong sa ganitong kondisyon. Sa madaling salita, ang mandarambong ay hindi kasama sa 3 babae, ngunit ito ay ibang tao. May iba pa bang babae? Natigilan si Anna saglit. Agad niyang hinanap ang kapitan ng patrol team na siyang namamahala sa kaso na nag-aresto sa mga taong ito. Ang apelyido ng lalaki ay Gillett at mukhang nasa 30s na siya. Sumagot si Kapitan Gillett, walang ibang babae. Nakatanggap kami ng isang ulat at nagpunta kaagad upang siyasatin ang sitwasyon. Pagpasok namin sa pinto, nakita namin ang 5 lalaki at 3 babae na nakikibahagi sa ganoong uri ng aktibidad. Sa oras na iyon, nakuha namin ang kontrol sa sitwasyon at hindi pinahintulutan ng isang tao na umalis sa eksena. Posible bang tumakas ang tao sa bintana? Tanong ni Alex. Umiling si Kapitan Gillett. Imposible, nasa 18th floor sila. Sinong maglalakas loob na tumalon? Ang pagtalon mula roon ay magreresulta lamang sa kamatayan. Hindi pareho ang iniisip ni Alex. Para sa kakayahang magnakaw ng napakaraming tao ng walang awa, ang tao ay hindi dapat maging mahinang magsasaka. Hindi imposibleng makatakas ang tao mula sa bintana sa 18 palapag. Dalhin mo ako sa eksena. Sige. Si Alex ay nakaupo sa sports car ni Anna habang si Kapitan Gillett ay nag-alis ng daan sa harap nila. Nagtanong si Anna, Guro, may hinala ka bang iba? At babae rin. Tumango si Alex. Sa martial arts, may isang uri ng masamang pamamaraan na nakakasira sa iba habang pinakikinabangan ang sarili. Tinatawag itong pagkolekta ng enerhiya ng yang upang palitan ang enerhiya ng yin o pagkolekta ng enerhiya ng yin upang palitan ang enerhiya ng yang. Sama-sama, ito ay tinutukoy bilang ang plundering technique. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang iilang narestong mga tao ay dinambong. Napag-isipan ko dati na ang mandarambong ay isang babae. Pero ngayon, pati ang mga babae ay ninakawan na. Medyo kakaiba. Sumagot si Alma, marahil ang taong iyon ay magkapareho ng kasarian. Umiling si Alex. Imposible iyon, maliban kung ang taong iyon ay may parehong yin at yang na enerhiya. Tapos, ibig sabihin may 2 tao.
Pagkatapos ng isang paghinto, tila interesado siya at nagtanong, Guro, ang pagnanakaw ba ng mahahalagang enerhiya ay magagawa lamang sa pamamagitan ng ganoong uri ng aktibidad? Anong klaseng aktibidad? Sabi ni Alex. Oh, di ba obvious na tanong mo? Mga sexual activities, syempre. Hindi naman kailangan. Depende ito sa kung anong uri ng mga kakayahan at pamamaraan. Ang mga miyembro ng ilang mga sekta ay gaganap ng aktwal na bagay, ngunit may ilan na kumukuha nito tulad ng inuming tubig. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1644. Inuming tubig. Tama iyan. Hindi ko lang maisip. Ipinakita ng siyentipikong pananaliksik na ito ay protina lamang, ang pagkain nito ay hindi magdaragdag ng anuman, tama ba? Di ba kalokohan lang yon? Tsaka mas kakaiba pa yung mga kakaibang sekta na yon. Paano nila ninakawan ng vital energy kung gagawin nila ang mga ganoong bagay? May itsura si Ana na gusto niyang malaman ang mga bagay. Tumawa si Alex. Alam ko rin. Gusto mo bang subukan ko ito kasama mo? Namula ang tigress. Bigla niyang pinahit ang manibela at ang sports car ay nagmaneho sa isang maliit na landas at huminto. Natanggal ang seatbelt niya. Snap! Tinampal ni Alex ang hita niya. Baliw ka ba? Bilisin mo at sundan si Captain Gillett para imbestigahan ang kaso. Kung gusto mo talagang mag-eksperimento, sapat na ang pagbibigay sa iyo ng isang sampal. Sob. Bumilis ang sports car at naabutan si Captain Gillett. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang marangyang 5-star hotel. Ang pinangyarihan ng krimen ay nasa isang presidential suite sa ika-18 palapag. Ayon kay Captain Gillett, ang taong gumawa ng ulat noon ay asawa ng isang kalahok. Nakatanggap siya ng anonymous tip na niloloko ng asawa niya dito. Galit na galit siya kaya ginawa niya ang ulat sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Sa ganitong uri ng bagay na nangyayari, ang silid ay nabuklod. Hindi nalinas ang silid dahil kailangan nilang maghintay para sa opisyal na pagsisiyasat na may segowa. Pumasok sila para tignan. Ito ay isang eye-opener para kay Alex. Gulong-gulo ang silid kung saan nagkalat ang lahat ng uri ng pribadong gamit. Mayroon ding iba't ibang maliliit na laruan, lahat ng bagay na maiisip ng isa. May masangsang din na amoy nang pumasok sila sa silid. Hindi na kailangang sabihin, alam ng mga lalaki kung ano iyon. Piyaw. Biglang lumabas ang ulo ni Old Whitey mula sa bulsa ng Amerikana, tumingin sa isang tiyak na direksyon. Napansin din ni Alex na may karaniwang amoy sa suite. Guro, bakit may dala kang alagang pusa? Napakaliit nito at maganda, hayaan mo akong laruin ito. Ang mga babae ay may likas na pagmamahal sa maliliit na hayop. Masasabi pang ang natural na pagmamahal ng ina. Gayunpaman, malinaw na isang pagkakamali para kay Ana na ipakita ang pagmamahal ng ina kay Old Whitey. Madali siyang pinalis ni Old Whitey. Lumapit si Alex saka tumangala sa chandelier. May nakakatakot na chi energy dito. Anong chi? Masama. Malalang chi energy. Halimaw ng demonyo. Hindi pinansin ni Alex ang pagkagulat ni Ana at Kapitan Gillett. Matapos maglibot sa silid, sa wakas ay dumating siya sa bintana. May masasamang chi din dito. Ang lalaking iyon ay tumakas sa bintanang ito. Agad na sinabi ni Alex, Ana, suriin ang pagmamatsyag ngayon upang makita kung mayroong anumang nakakakuha ng hitsura ng taong ito habang tumatakas. Gayon din tingnan ang mga organizer para sa mga bumper car sa paligid dito. Bilisin mo. Ano ang tungkol sa iyo, Master? Susundan ko ang landas ng masasamang chi at titingnan ko. Sana, mahuli ko ang tao. Si Kapitan Gillett ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Alex. Anong masasamang chi energy, mga demonyong hayop? Kinukuha ba nila ang pelikula Demon Beast City? Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ng Department 6 ni Ana, matagal na siyang tumalikod at umalis. Siguradong wala na sila sa isip nila. Naisip niya, si Ana Coleman ay napakagandang babae at may napakataas na katayuan. Paano siya naging apprentice ng lalaking ito?
Bulag talaga siya. Ngunit sa sumunod na sandali, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. Nakita niyang tumalon si Alex at tumalon mula sa bintana sa ika-18 palapag. F***. Agad na sumugod si Kapitan Gillett. Pagkatapos bumungad sa kanyang harapan ang isang eksenang hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Kabanata 1645. Si Alex ay hindi bumagsak sa lupa ngunit siya ay nasuspine sa hangin sa tulong ng kapangyarihan ng paglipad ng Dragon Bone Sword. Pagkatapos sinipsip niya ang mahinang makasalanang chi, sinusubukang hanapin ang Tugaygayan. Siya. Sino siya? Paano siya lilipad? Paano siya lilipad sa langit? Sumigaw si Kapitan Gillett, nagdududa sa kanyang buhay. Tumakbo din si Ana sa bintana para tingnan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay eksaktong kapareho ni Kapitan Gillett. Mahigit 20 taon na siyang nabuhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sinabing, ano ang sinisigaw mo? Nagdududa ka ba sa buhay mo dahil lang sa ganito? Pagkatapos kung makakita ka ng isang bagay na mas kamangha-mangha kaysa rito, hihimatayin ka ba? Ang aking master ay ang susunod na presidente ng Divine Constabulary at kilala siya bilang Master Rockefeller. Ang mga diskarteng ito ay pangkaraniwan. Let's go, kailangan nating magmadali at tingnan ang mga surveillance video. Hindi na kailangang sabihin, ang pagmamalaki sa kanyang mukha ay nakakasilaw. Hindi nagtagal, natukoy ni Alex ang direksyon ng masasamang chi energy. Ito ay salamat sa tulong ni Old Whitey. Sa mga tuntunin ng sensitivity ng ilong, hindi maabot ni Alex ang Old Whitey. Sa kabilang banda, mahina sa hangin ang masasamang chi dahil lumipas na ang kalahating araw. Tanging isang ilong na tulad ni Old Whitey ang makakalok sa mahinang masasamang chi na iyon. Hayagan na nakabiyahe si Alex sa sobrang bilis dahil gabi na. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alex sa isang nayon sa labas ng California. Napapaligiran ito ng mga bundok na ang umaagos na tubig ay nakaharap sa timog. Ito ay medyo isang madiskarteng lugar. Dinala sila ng masasamang chi sa isang bahay sa nayon. Naramdaman ito nina Alex at Old Whitey nang tumuntong sila sa lugar. Sing-sing, sing-sing. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Alex. Sa isang sulyap, ipinakita sa screen ang isang tawag mula kay Dorothy. Dali-dali niya itong kinuha at nagsalita sa mahinang boses, "Hello. Hindi ka pa ba bumabalik?" Tanong ni Dorothy. "Bumalik na ako. Anong ginagawa mo?" Gumagapang. "Oo, naghahabol ako ng demonyo." "Ano?" "Sabihin mo sa akin ang iyong lokasyon, pupunta ako ngayon." "Ito." "Hinahabol mo ba ang isang demonyo o hinahabol mo ba ang ilang babaeng nimpa?" "Demonyo talaga ang hinahabol ko, muntik nang mapatay si Charles. Sinundan ko ang landas upang makita kung ano ito." "Nakita mo ba?" "Hindi pa, pero halos maabutan ko na." Si Dorothy, na tila interesado, ay agad na hiniling kay Alex na ipadala siya sa mga coordinates sa pamamagitan ng WhatsApp. Matapos ipadala ang kanyang lokasyon, dali-daling ginawang silent mode ni Alex ang kanyang telepono, pagkatapos ay tahimik na sinundan ang landas ng masasamang chi energy. Sa sandaling ito, isang maitim na figure ang biglang lumitaw sa isang eskinita at pumuslit sa paligid. Ito ay isang lalaki na halos 40 taong gulang. Mabilis na huminto si Alex sa kanyang kinatatayuan at sumugod sa gilid ng pader na parang civet cat. Sa puntong ito, alas 11 na ng gabi. Kakaiba ang naramdaman ni Alex. Ano sa mundo ang ginagawa ng taong ito? Hindi kaya ito ay nauugnay sa masasamang chi? Sa sandaling ito, biglang nakita ni Alex ang lalaki na umakyat sa nakapalibot na pader sa isang mabilis na paraan. Buti na lang at may matandang puno ng balang sa bakuran ng pamilyang ito. Inarang ng punong ito si Alex at hindi na diskubre. Hindi na nakaimik si Alex sa sumunod na eksena. Tumalo ng lalaki sa dingding at pumasok sa looban, palihim pa rin. "The asterisk man, magnanakaw to." Isip ni Alex. Itinaas niya ang isang daliri at akmang pipigilan sa ere ang lalaki. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng bahay.
Isang babae ang lumabas mula rito at bumulong, "Hoy ikaw, masyado kang matapang. Natutulog pa ang nasa bahay ko at naglakas loob ka pa ring pumasok." Niyakap ng lalaki ang babae sa sumunod na sandali. Kumapang pa ang kamay niya sa malaswang lugar habang nakangiti at sinabing, "Ano ang kinakatakutan mo? Kapag nakatulog na ang asawa mo, hindi na siya gising kahit madaling araw." Nung kainuman ko siya kanina, nilagyan ko ng spike yung inumin niya. Huwag kang mag-alala. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1646. Napakadayo mo. Hindi lang ako mapanlin lang kundi isa rin akong lalaking mangangalon niya. Walang hiya. Nasa labas pa tayo. Mabuti sa labas para hindi namin magising iyong lalaki. Halika, bilisan mo. Matagal ko nang naabot ang aking limitasyon. Maganda, ngayong gabi gagawin kitang reyna. Bahagyang napabuntong hininga si Alex. Ang akala niya ay magnanakaw, ngunit hindi sa ganitong uri. Sa pagtingin sa mga galaw sa bakuran at sa ingay ng dalawa, biglang naisip ni Alex si Luna. Sa nakalipas na buwan, ang ginagawa niya kasama si Luna ay hindi mas mahusay kaysa sa dalawa sa bakuran at mas masahol pa. Nang maisip niya yon, nagbago ang isip niya na saluhin sila ng biglaan at mawala ng malay. Sabi nga sa kasabihan, mas gugustuhin niyang sirain ang 10 templo kaysa mag-asawa. Kung susurpresahin niya sila ngayon, magiging tensyonado ang kasal ng babaeng ito at sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring mamatay pa ang mga tao. Tahimik siyang lumapag at nagpatuloy sa pagsulong. Sa wakas, nagawa niyang matukoy ang lokasyon ng masasamang chi. Ito ay isang 3 palapag na bahay na itinayo sa sarili. Ang pasukan ng bakal na pinto ay mahigpit na nakakandado at naliwanagan ng malambot at madilim na liwanag. 2 lang ang tao sa loob nito, isang lalaki at isang babae. Hindi sila mukhang matanda at nasa 20s na sila. Ibinuka ng babae ang kanyang bibig upang magsalita, "Kuya, ang mga talukap ko ay kumikibot sa buong araw. Pakiramdam ko ay may mangyayari sa lalong madaling panahon. Paano kung aalis tayo mamayang gabi at magtago sandali?" Naninigarilyo ang lalaki. "Saan tayo pupunta?" "Nakasangla na kami ngayon sa mga kamay ng marahas na babaeng iyon, ang makinang tumutulong sa kanya na mangolekta ng esensya ng dugo ng tao. Besides, malapit nang dumating ang anak niya. Kung hindi niya tayo makikita, hindi natin makukuha ang antidote para sa batch na ito." Nanginginig ang babae nang marinig ang mga katagang iyon. Yung pangit niyang anak, ano ba siya? Tuwing nakikita ko siya, tumatayo ang balahibo ko sa dulo. "Kuya, habang buhay ba tayong mapipilitan na gawin ang bilin niya? May mangyayari sooner or later kapag ginawa natin ang ganitong bagay." Napansin na tayo ng Department 6. Galit na galit ang babae. "Ayokong mamatay ng ganito, kuya. Wala na bang makakapagpagaling sa lason nating ito? Paano kung pumunta tayo sa pinakamahusay na imperial na doktor ng Alaska?" "Hindi, tiyak na hindi tayo makakapunta sa Alaska. Nakalimutan mo na ba ang babala ni nanay? Maraming mga mahuhusay na master ang nagtatago doon at malalaman nila agad ang aming mga pagkakakilanlan," sabi ng kanyang kapatid. Nakasalampak sa lupa ang kanyang kapatid na babae, umiiyak. "Na-miss ko si mama. Ayan, doon. Ayos lang. Paprotektahan ka ni kuya. Ano ang gamit? Naulasan ka na rin at hindi mo kayang talunin ang masamang babae na iyon." Si Alex ay nakatayo sa bubong na ikinakalat ang kanyang espiritual na kamalayan palabas. Bahagya siyang natigilan nang marinig ang usapan ng magkapatid sa silid. Hindi niya inaasahan na silang dalawa ang utak sa likod ng bagay na ito, ngunit sa halip ay pinagbantaan na gagawin ito. Yung bising babae na pinag-uusapan nila, sino yon? Sa sandaling ito, maririnig mula sa himpapawid ang mga kaluskos at kaluskos ng mga damit. Hindi kalayuan sa kanya, Shoryojo. Oh, si Dorothy, na nakatagpo ng hitsura ni Shoryojo, ay patungo sa kanyang direksyon gamit ang mga lumilipad na arrow. Nakasuot siya ng puti at para siyang diyosa sa langit. Sumulyap si Alex sa kanya, saka nagseselos agad. F***, naabot na niya ang ranggo ng nascent soul. Napakabilis ng iyong pag-unlad, hindi ba?
Lumalabas na si Dorothy ay nakalusot na sa core formation at nakamit ang rango ng Nascent Soul. Naabot na ni Alex ang rango ng core formation at kanina pa niya gustong magpakitang gila sa harap ni Dorothy. Ngayon ay parang nasa ibaba pa rin siya. Lumapit si Dorothy sa tabi ni Alex at ginamit ang kanyang espiritual na kamalayan para walisin ang lugar. Yung mga pinag-usapan nyo, yung dalawang kalahating demonyo sa bahay na to. Tumango si Alex. Si Dorothy ay nagsalita ng hindi sinasadyang hininaan ang boses at agad na narinig ng magkapatid sa loob ng bahay. Sino to? Bumaba ka agad sa bubong. Ang kapatid na demonyo ay nagmamadaling lumabas sa pasukan, umuungal sa galit. Napaawang ang sulok ng bibig ni Dorothy. Ayon sa gusto mo. Pagkasabi nito ay tumalon siya pababa, lumapag sa harap ng lalaki. Sinundan siya ni Alex at napahiga rin sa lupa. Mabangis na sinabi ng lalaki, sino kayo? Anong ginagawa mo? Naparito kami para arestuhin ka. Kayong magkakapatid ay sangkot sa usapin sa presidential suite ng Dynasty Hotel, tama ba? Kabanata 1647. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Alex, biglang nagbago ang mukha niya. Gayunpaman, pinagmasdan niyang mabuti ang hitsura ni na Alex at Dorothy at hindi niya naramdaman na sila ay makapangyarihan. Gayon din, karamihan sa mga tao sa nayong ito ay naubusan na ng trabaho at halos 50 tao na lamang ang natitira sa lugar. Nagbigay ito sa kanya ng matapang na ideya. Kayong dalawa lang. Tanong niya. Oo. Ilan pa ba ang gusto mo? Tanong ni Alex. Then, I can only express my regret. May mga bagay na hindi mo dapat malaman at kapag nalaman mo na, mapupunta ka lang sa impyerno. Tumalim ang tingin ng lalaki, mukhang mabangis. Pagkatapos niyang magsalita, ibinuka niya ang kanyang bibig at lumabas ang dalawang pangil sa gilagid niya. Sa sandaling ito, hindi nag-abala si Dorothy na magpigil o maghintay habang inabot niya ang lalaki upang ihampas ang lalaki sa kanyang ulo, at ang lalaki ay itinapon sa hangin kung saan siya gumulong minsan bago bumagsak sa lupa. Arg! Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig para maglabas ng ngipin. Isa iyon sa mga pangil niya. Ngayon, galit siya pero natatakot din. Iyon ang kanyang pangil. Kulang siya ng pangil ngayon. Paano siya makakahanap ng makakasama niya sa hinaharap? Nawalan ng pangil ay baldado. Dagendong. Gusto ko ang buhay mo. Tumayo siya at ibinagsak ang sarili sa direksyon ni Dorothy. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ni Dorothy ay napakataas na ngayon. Naabot na niya ang Nascent Soul. Katumbas iyon ng pagiging nangungunang aso sa buong bansa ngayon at ang mga taong nakarating sa Nascent Soul ay kilala rin bilang mga boss. Sampal. Isa pang sampal. Sa pagkakataong ito, nalaglag din ang isa pang pangil ng lalaki. Bumagsak siya sa lupa, hindi na makabangon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang babaeng ito sa kanyang harapan ay hindi kasing karaniwan sa hitsura niya ngunit isang natatanging master. Siya ang naging bulag para hindi ito makita. Isang kalahating tao, kalahating demonyo. Ito ay tila mula sa linya ng mga fox, isang tunay na fox spirit. Tinitigan ng mabuti ni Dorothy ang lalaki at ngumisi habang sinasabi, siya ba ang tinuyo ng dugo ni Charles? Yung tipong hindi na ba niya masasabi ang pagkakaiba ng kasarian? Lalaki ito. Pagkatapos inabot niya ang kanyang kamay, kumikilos sa hangin at binuhat ang lalaki. Hindi pa ako nakakita ng kalahating tao, kalahating demonyo. May demonyo ba siya? Gusto mo bang hukayin at makita? Tanong ni Dorothy kay Alex at nanginginig sa takot ang lalaking nakahawak sa kanya. Gusto nilang hukayin ang utak niya noong nabubuhay pa siya. Dahil nasa gitna ng kanyang noo ang kanyang demonyong core at mahahanap lamang ito kung bubunutin nila ang kanyang utak. Itong dalawang taong nasa harapan niya ay mas walang awa pa sa masungit na babaeng iyon. Hindi, huwag mong hukayin ang utak ng kapatid ko. Isang babae ang nagmamadaling lumabas. Kapatid iyon ng lalaki. Siya ay tumingin kaakit-akit at maganda na may isang pahiwatig ng koketesmes. Gayunpaman, ngayon ay may mga luhang umaagos sa kanyang mukha.
She fell to the ground with a thud and begged, "Ako ang sumipsip ng blood essence mula sa mga taong iyon sa Dynasty Hotel. Kung gusto mong pumatay, patayin mo ako. Wala itong kinalaman sa kapatid ko. Please, bitawan mo siya." Ang layunin ni Alex ay kunin ang esensya ng dugo at sinabi niya, "Nasaan na? Nandito pa ba?" Oo, nandito pa rin. Ibibigay ko sa iyo ngayon." Naglabas ang babae ng ilang maliliit na bote mula sa bag sa kanyang balikat. Ang mga bote ay hindi malaki at ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa mga karaniwang naglalaman ng ordinaryong gamot sa trangkaso. Mayroong 7 bote sa kabuuan at bawat isa sa kanila ay may buhay ng isang solong tao. Kinuha ni Alex ang mga bote, inilagay sa kanyang storage bag. Nagulat ito kay Dorothy at nagliwanag ang kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumiti. "Mayroon pa ba?" Hindi. Napilitan kaming gawin iyon." "Sino ang nagutos sa iyo na gawin ito?" tanong ni Alex. "Ito ay." Tuloy pa lang ang babae, may kakaibang sigaw ang lumabas sa labas. Parang baka pero parang aso rin. Nang marinig ito ng babae, kinilig siya. Nandito siya. "Sino ang nandito?" tanong ni Dorothy. Mukhang kinakabahan ang babae. Anak ito ng witch doctor Sekmaster. Pinagbantaan kami ni kuya ng witch doctor. Pinilit niya kaming uminom ng lason at tinulungan kaming mangolekta ng esensya ng dugo. Hindi namin ito kusang loob. Napilitan kami. Ang Sekmaster ng witch doctor Sek. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1648. Pagkaraan ng napakaraming araw, muling naisip ni Alex ang nangyari sa California Medical Exchange Conference nang marinig ang balita ng witch doctor Sek. Sa oras na ito, dirdiretsong pumasok ang isang batang lalaki na mukhang mga 10 taong gulang. Bagamat mukha siyang lalaki, hindi mukha ng lalaki ang kanyang mukha. May ilang mga buhok sa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay tila natunaw. Ang kanyang balat ay mukhang malambot at malagkit at ang mga ngipin sa kanyang bibig ay mas mukhang buto sa halip na aktwal na mga ngipin. Talagang mukha siyang halimaw. Ugh! Napatras si Dorothy ng 3 hakbang, lubusang naiinis sa mukha ng bagay na ito. "Wisteria Haynes, nasaan ang esensya ng dugo?" Masungit na tanong ng batang pangit. Ang boses niya ay kapareho ng mukha niya. Parang sirang bubuyog, hindi ka pani-pani, walang kakilakilabot sa pandinig. Blood essence. Napatingin ang babae kay Alex. Ang kanyang pangalan ay Wisteria Haynes at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Winston Haynes. Siya. Haha, ang batang ito ay puno ng enerhiya ng dugo, isang masarap na merienda. Napatingin ang pangit na bata kay Alex tapos kay Dorothy. Sa kanyang pares ng kakaibang mga mata, nagniningning ang pagnanasa. Magaling ang sisiw na ito, basta kung ano ang gusto ko. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Wisteria, magaling ka. Bibigyan kita ng extra antidote para dito. Tumingin ang lalaki kay Dorothy at gustong matulog sa kanya. Naiinis si Dorothy sa narinig, huwag na lang isipin iyon. Hindi niya ito gustong patayin ng personal kaya sinabi niya kay Alex, patayin siya. Patayin mo ako. Nakakalokong usapan, alam mo ba kung ano ako? Ugh. Nang matapos sabihin iyon ng pangit na bata, ang 7 Blades of Death ay agad na tumusok sa kanyang lalamunan. Ugh. Ang lalamunan ng pangit na bata ay nabutas at ang kanyang pangit na mukha ay binaluktot. Ito ay kakilakilabot ngunit siya ay umatras upang palayain ang kanyang sarili mula sa 7 Blades of Death. Hindi siya namatay. Mabilis na naghilom ang sugat sa kanyang lalamunan. Ang kakilakilabot na putik ng laman na iyon ay kitang-kita sa harap ng kanilang mga mata at mabilis na tinakpan ang sugat. Hindi lang iyon, nakakapagsalita pa siya. Siya ay nagpakawala ng isang galit na sigaw, nakatingin kay Alex na may nakamamatay na tingin. Naglakas loob ka bang saktan ako? Panyay kang langgam, kakainin kita. Puhukayan ko ang iyong puso at iinuman ang iyong dugo. Pwede ba yan? Nagulat si Alex. Sa sumunod na segundo, muling lumabas ang 7 Blades of Death.
Batid ng pangit na bata ang kadakilaan nang makita ito kaya mabilis siyang umiwas. Pero, saan kaya siya nagtago? Sa pagkakataong ito, tumagos ang talam sa kanyang baywang. Gusto ni Alex na makita kung muling magbabago ang sugat at magsasara sa sitwasyong ito. Napasigaw ang pangit na bata. Damaloy ang dugo mula sa naputol na bahagi ng kanyang katawan, ngunit may problema sa kulay ng dugo. Ito ay itim. Gayunpaman, ang itaas at ibabang bahagi ng kanyang naputol na katawan ay namimilipit at naginat na tila gustong sumapi muli. Forget about Alex and Dorothy, pati ang magkapatid na Haynes ay nagulat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong eksena. Bigla akong may naalala. Sabi ni Alex habang umayos. Sa California Medical Exchange Conference nang lumitaw ang sect master ng Witch Doctor Sect, pinasok din nila ang isang nagmumulto na fetus sa kanilang sariling tiyan. Ito ba ay ang parehong kalagim-lagim na fetus? Ngunit hindi iyon tama. Saan nanggaling ang bukol ng karne na ito? Habang nagsasalita siya, malapit nang magdugtong ang pangitaas at ibabang bahagi ng katawan ng pangit na bata. Huling bumagsak si Alex. Sa pagkakataong ito, ang mga katangian ng kidlat ay espiritual na kapangyarihan ay nakaimbed sa espada. Nang dumaan ang espada sa laman, sinunog din ito. Oh, naiintindihan ko na. Nakahanap ang sect master mo ng isang buntis na babae at inilipat ang kalagim-lagim na fetus sa kanyang katawan, at iyan ay kung paano ipinanganak ang isang deformed na bagay na tulad mo. Ang sekta ng mangkukulam. Isa lang itong simpleng baluktot na landas. Lumaki ka ng husto sa maikling panahon. Siguradong marami kang nakuhang blood essence mula sa mga tao. Hindi ka maaaring paigang mabuhay. Pumunta sa impyerno. Habang pinaplano ni Alex ang huling suntok, hindi inaasahang sumigaw ang deformed na bata, hindi, ang nanay ko ay si Carol Rockefeller. Pinsan mo siya. Kami ay kamag-anak. Hindi mo ako mapapatay. Kabanata 1649. Anak ni Carol Rockefeller. Nang marinig iyon ni Alex ay isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Lalong nabigla si Dorothy. So, sinasabi mo na ang nanay mo ay si Carol Rockefeller at sa isang anak na multo na ikaw, nagawa niyang kunin ang posisyon ng sect master ng asawa ng Witch Doctor Sect. Anong asawa? Ang nanay ko ang master ng Witch Doctor Sect. Mayabang at mayabang na sabi ng aswang na bata. Ano ang halaga ng mga langgam sa Witch Doctor Sect? Sa harap ng nanay ko, nakaluhod lang sila at nakikiusap. Ngayon, lahat sila ay allopiers na naglilingkod sa aking ina. Kamag-anak ka ng nanay ko. Basta ang sabi ko kay inay, madali kang maging deputy head ng Witch Doctor Sect. Pagdating ng panahon, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Itong kalahating tao, kalahating demonyo, magagawa mo rin ang anumang gusto mo sa kanila. Humanggo si Alex. Hindi nakakagulat na si Carol ay nawala ng matagal nang walang anumang balita. Kaya pumunta siya sa Witch Doctor Sect at kinuha ang posisyon ng master. Mukhang ginawa niya rin ang katulad mo at nakapatay ng napakaraming tao. Sa oras na ito, ang itaas at ibabang bahagi ng bata na multo ay nagsanib at muling gumaling. Hindi lamang laman at dugo kundi maging ang kanyang bulugad ay muling nagkadugtong. Ito ay isang mahiwagang bagay. Kinuha ng nagmumulto na fetus ang pagkakataon ng magambala si Alex na tumalon, nais na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman sa sandaling ito, kumislap ang liwanag mula sa talam. Pumagos ito sa gitna ng mga kilay ng nagmumulto na fetus. Bilang isang core formation, ang pagpatay sa isang nagmumulto na fetus ay isang madaling gawain. Ang suntok na ito ay agad na nawasak ang kaluluwa ng nagmumulto na fetus. Inalis ni Alex ang 7 Blades of Death. Napatingin tuloy si Alex sa kapatid ni Haynes. Na-curious ako sa pinanggalingan mo. Kung masasabi mo sa akin ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa akin, maaari kong isaalang-alang na palayain ka at pagalingin din kita sa lason sa iyong mga katawan. Seryoso ka? Tuwang-tuwang sabi ni Winston. Imposible, bihira ang lason na binigay sa amin ng bisyo na si Carol. Nasubukan na namin ang hindi mabilang na mga paraan, ngunit hindi pa rin namin ito malulunasan, sabi ni Wisteria, nanginginig ang kanyang ulo.
Ngayong pinatay mo ang kanyang anak, mababaliw siya. Tapos na kami para sa... Tapos na tayo. Ilalabas niya ang kanyang galit sa atin at hinding-hindi niya tayo bibigyan ng panlunas. Maniwala ka man o hindi, gawin mo ang gusto mo, sabi ni Alex. Wala namang mawawala sa akin. Magsasalita ako, sabi ni Winston. Ang aming ama ay isang fox demon na nakatakas sa sinaunang force field 30 taon na ang nakalilipas sa panahon ng isang natural na sakuna. Nang maglaon, nakilala niya ang aming ina sa Amerika at nagpakasal sila at nagkaanak kami. Ang mga natural na sakuna na nangyari 30 taon na ang nakakaraan, sinaunang force field. Nang marinig ito ni Dorothy, hindi maipaliwanag na nalito siya, ngunit naunawaan ni Alex ang lahat ng sabay-sabay. Nabalitaan ni Alex mula kay Luna na maraming halimaw ang nakatakas sa sinaunang force field sa panahon ng kaguluhan 30 taon na ang nakalilipas na nagdulot ng sakuna sa Amerika at nagdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Bagamat naayos at natakpan ang insidente at kakaunti lamang sa Amerika ang nakakaalam nito ngayon, ang mga halimaw na nakatakas ay maaaring hindi pa ganap na nalilipol. Kasabay nito, ang ilang mas malalaking demonyo ay nagkaroon ng kanilang cultivation base at umabot sa antas kung saan maaari silang magbago at kumuha ng anyo ng mga tao. Naghalo sila sa mga ordinaryong tao at mahirap matuklasan. Nasaan ang tatay mo? Gusto ko siyang makilala, sabi ni Alex. Curious siya sa nangyari noon. Higit sa lahat, interesado siya sa sinaunang force field. Gusto niyang intindihin at alamin kung talagang nagpunta doon ang kanyang ama. Patay na siya, sabi ni Winston. Kung gayon, may kakilala ka pa bang katulad ng iyong ama? Walang-wala. Lahat ng nakatakas sa taong iyon ay nagtago sa mga ordinaryong tao sa takot na matuklasan. Sino ang maglalakas loob na sabihin sa iba kung sino sila? Inilabas ni Alex ang 2 antidote pills. Ang lason sa iyong katawan ay hindi mahirap para sa akin. Kunin mo ito. Ito ay magpapagaling sa iyo. Sige at umalis ka na. Ang 2 half-fox na demonyo ay may pag-aalinlangan ngunit lubos pa rin silang umaasa. Gayunpaman, ang pinakakagyat na bagay sa kanila ngayon ay umalis sa lugar na ito. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1650. Nang marinig ng kapatid na Haynes ang kanyang mga sinabi, agad nilang kinuha ang mga table tasks mula sa kanya at dali-daling umalis sa lugar. Mukhang marami ang bounty mo this time from your trip. Nakakuha ka na ng maraming lihim na impormasyon, sabi ni Dorothy habang nakatingin kay Alex. Ilabas mo ang storage bag at tingnan mo ako. Umiti si Alex at sinabing meron talagang malaking ani at nakarinig din ako ng nakakatakot na balita. Ngunit hindi ito kasing ganda ng sa iyo. Paano mo naabot ang nascent soul? Hindi ba masyadong mabilis iyon? Narinig ko na kung masira ka ng masyadong mabilis, magkakaroon ng mga side effect at kahihinatnen. Hindi ka ba natatakot na ang iyong pundasyon ay hindi matatag? Hindi ako natatakot dyan, sagot ni Dorothy. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alex kung ano ang natutunan niya pati na rin ang bagay tungkol sa sinaunang force field. Pagkatapos kinuha niya ang storage bag. Eto, para sa iyo ito. Natagpuan ko ang 2 sa Spiritual Valley Dungeon. Kinuha ito ni Dorothy, tiningnan, at natigilan. Napakaraming espiritual na bato. Kailangan nating hatiin ang bounty na ito, sabi ni Alex. Iyon lang ang mayroon. Si Old Whitey ang naghatid sa akin dito kaya kailangan din nating mag-iwan para dito. Tumingin si Dorothy kay Old Whitey, baka sa kanyang mga mata ang paghanga at inggit. Ang isang espiritual na alagang hayop ay hindi isang bagay na kahit sino. Maaari lamang makuha ang kanilang mga kamay sa. Gayunpaman, hindi niya alam na si Old Whitey ay hindi lamang isang espiritual na alagang hayop. Sa madaling salita, ang mundo ay mas komplikado at mapanganib kaysa sa nakikita natin sa ibabaw, sabi ni Dorothy. Pero, hindi mo masasabing masama ito. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito na ang ating mundo ay hindi isang mababang antas ng planeta. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alex. Hindi mo pa rin naiintindihan ngayon, sabi ni Dorothy.
Ngunit mauunawaan mo ito sa hinaharap. Gulat na gulat si Alex. The more I listen, the more na naguguluhan ako. Pakiramdam ko may kakaiba sa iyo. Ang pagkakaiba ba ay dahil sa pag-abot mo sa kaharian ng nascent soul? Sinulyapan siya ni Dorothy, saka umiling. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Napaka-solemn mo. Anong problema? Buntis ka ba? Ito ay mas seryoso kaysa sa pagiging buntis. Hindi pwede. Ikaw ba ay buntis sa kambal? Umiling si Dorothy, pagkatapos ay niyakap siya at sinabing kung isang araw maging ibang tao ako. Tandaan mo lang kahit anong mangyari, maging anuman ako, hindi mo ako pwedeng bitawan. Kailangan mo akong habulin. Nagbago ang mukha ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Pinag-uusapan mo ba ang pagiging possessed? Bumagsak ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Kung nangyari ang ganitong bagay, tiyak na hindi siya papayag. Ibabalik niya ito gaano man karaming paghihirap ang kailangan niyang pagdaanan. Hindi ito pag-aari. Pinitik ni Dorothy ang kanyang mga kamay, may hinugot mula sa kanyang isip na palasyo. Ito ay isang makulay na bato at ito ay kumikinang. Higit sa lahat, ang batong ito ay nagbigay kay Alex ng pakiramdam na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa chaos bead na mayroon siya. Ano ito? Tanong ni Alex. Ito ay tinatawag na reincarnation stone, sagot ni Dorothy. Napakurap-kurap si Alex na parang may napagtanto. Tahimik na sinabi ni Dorothy, ito ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang aking cultivation base. Ito ay dahil sa reincarnation stone, ibig sabihin, ako ay muling nagkatawang tao mula sa aking nakaraang buhay. Natahimik si Alex. Naisip niya si Daya. Noon pa man si Daya ang nananaginip tungkol sa reincarnation, ngunit walang sino man ang mag-aakala na naranasan ito ni Dorothy. Ang pagiging reincarnated ay hindi isang nakakatakot na bagay, ngunit ang katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay napanatili ang reincarnation stone ay nangangahulugan na ang mga paghahanda ay ginawa bago muling magkatawang tao si Dorothy. Nang magising ang kaluluwa sa loob ng bato, posibleng maging ibang tao si Dorothy. Tumibok ang puso ni Alex at niyakap niya ang baywang nito. Ikaw, may naalala ka ba? Nang makalusot ako at makarating sa nascent soul. Sabi ni Dorothy. Naaalala ko ang aking pangalan mula sa aking nakaraang buhay. Tinawag siyang Xena Stormer. Till then.